Ano nga ba yung kailangan nating i-prioritize habang tayo ay nabubuhay? Yes, maaaring busy ka sa trabaho mo, busy ka sa pag-aaral mo, busy ka sa mga obligasyon mo bilang isang magulang, or busy ka sa pamamalakad sa iyong negosyo. Pero, bukod dito, ano nga ba yung kailangan nating unahin? Ano nga ba yung kailangan nating gawin na ito yung ikakatuwa ng ating Panginoon? Dahil ayon sa kanya, ito ang hindi mawawala sa atin. Ito ang hindi mananakaw sa atin or makukuha sa atin ng kahit na sino man. Okay? So ito po ay kwento ng ating Panginoon na siya ay pumunta sa isang malit na nayon. Okay? And dito sa nayon na to, siya ay pinatuloy sa bahay ng isang babae na nagngangalang Martha. At itong si Martha ay meron siyang kapatid na babae na ang pangalan ay Maria, younger sister niya. At nung pumasok ang ating Panginoon kasama ang mga disipulo niya, itong si Maria ay naupo dun sa paanan ng ating Panginoon at nakinig sa mga turo, sa mga pangaral ng ating Panginoon. Habang ito namang si Martha ay masyadong busy, masyadong abala, masyadong aligaga sa pagsiserve, sa mga gagawin niya, kung ano yung mga gusto niyang paghahanda dahil nga merong bisita. At dahil nga masyadong aligaga tong si Martha, masyadong busy, lumapit siya sa Panginoon, lumapit siya kay Jesus at sinabi niya, Panginoon, bakit mo hinahayaan ang aking kapatid na si Maria na mag-isa ako dito na hindi ako tinutulungan sa pagsiserve? Pwede bang sabihin mo sa kanya na ako'y tulungan? At sumagot ang ating Panginoon. Ano yung sinabi niya dito? So, sinabi nga dito ng ating Panginoon, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. So, ano ba yung gustong sabihin dito sa atin ng ating Panginoon? So, ang sabi niya is, habang ikaw ay masyadong busy at masyadong worries kung anumang mga bagay na hindi naman talaga yung pinaka-importante, dahil pumunta siya doon para ipamalita yung or i-preach, ikalat ang magandang balita mula sa ating Ama sa langit. Pero itong si Martha, imbis na makinig sa kanya, is masyadong busy sa pagsiserve. Samantalang itong si Maria ay nakinig sa kanya. So, ito yung hindi mawawala sa atin. Yung karunungan. Karunungan na makikita natin or makuha natin kapag nakinig tayo sa salita ng Diyos. Di ba po ba? So, ito yung pinakamahalagang paalala sa atin na kahit gaano tayo ka-busy, di ba, nararapat na kumilos tayo magtrabaho, mag-aral, kumbaga, gawin yung mga tungkulin natin sa buhay. Pero ito ay pangalawa lamang. Ano ba yung kailangan nating unahin? Unahin natin ang Panginoon. Kung ano yung salita ng ating Panginoon, di ba? Ito yung, kumbaga, magkaroon tayo ng reflection sa ating sarili. Sa araw-araw ba na gumigising ka, nagtatrabaho ka, ginagawa mo yung mga obligasyon mo at tungkulin mo sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya mo, ginagawa mo ba yung obligasyon mo sa ating Panginoon? Nakikipag-usap ka ba sa Kanya? Kumbaga, gumagawa ka ba ng oras para makipag-usap sa Kanya or maglaan ng panahon sa Kanya? Makinig sa mga salita, sa salita ng Diyos. Dahil ito po ang paalala niya sa atin na habang tayo ay nabubuhay, diba, ito yung pinakakailangan natin, ito yung pinakapagkain ng ating kaluluwa.
Kapag meron tayong karunungan, meron tayong mga kumbaga napakinggan or natutunan mula sa mga salita ng Diyos, ito ay hindi kailanman mawawala sa atin. Walang sino man ang makakanakaw or kumbaga makakakuha nito sa atin. So ito yung pinakamahalagang paalala sa atin. So maraming salamat po sa panonood and God bless us all.